Language, Grade 1. Quarter 2, Week 1. Let's learn about using high frequency and content-specific words referring to school. Day 3 to Day 4. Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. For today's lesson in Language 1, we will discuss about using high-frequency and content-specific words referring to school. Day 3. Learning Objectives. At the end of the lesson, the learner can: Letter A. Share about their experiences in school using high-frequency words learned. B. Use verbal and non-verbal responses when responding to teachers' one-step instructions. Letter C. Recall details in a story viewed or listened to. And identify the purpose of a story viewed or listened to. Noong nakaraang mga aralin ay nabasa ninyo ang liham ng guro ni Jana Felisa bilang pasasalamat sa pakikiisa ng lahat ng mag-aaral sa mga layunin sa klase. Ano-ano pa ang mga kilos at pananalita ng mga bata na makapagpapaligaya sa guro? Narito ang mga inaasahang sagot. Makinig na mabuti. Huwag makipag-usap sa katabi. Tandaan ang mga detalye ng mga inaaral sa silid-aralan. Magtanong sa guro kung may hindi nauunawaan sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay. At paggamit ng magagalang na pananalita. Sa ating nakaraang tula ay nakita natin ang mabuting ugnayan ng guro, mga mag-aaral at mga kasama sa paaralan. Ang lahat ng miyembro ng paaralan na nagkakaisa ay nakagagawa ng isang kapaligiran na nakabubuti para sa lahat. Sa araw na ito ay makikita ninyo ang mga alituntunin na dapat sundin sa paaralan. Tukuyin ang kahulugan ng bawat larawan. Ano kaya ang kahulugan ng larawang ito? Ipinapakita sa larawan ang mag-ina. Ang kahulugan nito ay nag-aaruga, sapagkat ang ina ang siyang nag-aaruga sa kanyang mga anak. Ano naman ang kahulugan ng larawang ito? Makikita sa larawan ang isang lugar kung saan nag-aaral ang mga bata. Tama, ito ay silid-aralan. Ano naman ang kahulugan ng larawang ito? Makikita sa larawan na maraming aklat. Tama, ito ay silid-aklatan. Ano naman ang kahulugan ng larawang ito? Batang may sakit at ang kanyang ina. Tama, ito ay alagaan. Ipinapakita na inaalagaan ng nanay ang kanyang anak na may sakit. Ano naman ang kahulugan ng larawang ito? Tama, ito ay alituntunin. Nakasulat dito ang mga dapat sundin na mga alituntunin. Ano naman ang kahulugan ng larawang ito? Ipinapakita sa larawan ang pagmamano ng mga bata sa kanilang lolo at lola. Tama, ipinapakita ang pagpapahalaga. Handa na ba kayong makinig ng tula? Narito ang mga dapat ninyong gawin sa pakikinig. Una, makinig ng mabuti. Pangalawa, tukuyin ang mahalagang pangyayari sa tulang napakinggan. Pangatlo, iugnay ang mga pangyayaring narinig sa sariling karanasan. Ang pamagat ng tula ay ang paaralan, ikalawang tahanan.
Sa ating pagsilang sa isang tahanan, ating mga magulang, tayo ay inaalagaan. Pagmamahal na nag-aaruga at nagbibigay proteksyon. Sa atin ay palaging nagbibigay ng magandang emosyon. Sa ating paglaki, tayo ay mag-aaral sa silid-aralan sa paaralan. Mga guro ang tatayong pangalawang magulang. Mga aral sa kabutihan at kalinisan, madadagdagan sa silid-aralan at silid-aklatan. Dalawang tahanan na ating kinalalakihan. Mga taong tayo ay ginagabayan. Mga alituntunin at pagpapahalaga na sa atin ay itinuro. Ating mapagmahal na magulang at mababait na mga guro. Kaya nararapat na sila ay igalang. Respeto ay ibigay at sila ay tulungan. Pasasalamat at pagmamahal palaging ialay. Sa mga pang-araw-araw na bayaning sa atin ay gumagabay. Balikan natin ang mga saknong sa tula. Isa-isahin natin ang inyong sariling karanasan na maiuugnay sa saknong. Basahin natin ang unang saknong. Sa ating pagsilang sa isang tahanan, ating mga magulang, tayo ay inaalagaan. Pagmamahal na nag-aaruga at nagbibigay proteksyon, sa atin ay palaging nagbibigay ng magandang emosyon. Maaring magbahagi ng inyong karanasan na nagpapatunay ng pag-aaruga ng mga magulang. Basahin naman natin ang pangalawang saknong. Sa ating paglaki, tayo ay mag-aaral sa silid-aralan sa paaralan. Mga guro ang tatayong pangalawang magulang. Mga aral sa kabutihan at kalinisan, madadagdagan sa silid-aralan at silid-aklatan. Maaari kayong magbahagi ng isang magandang alaala ninyo sa inyong guro o naging guro. Basahin naman natin ang pangatlong saknong. Dalawang tahanan sa ating kinalalakihan, mga taong tayo ay ginagabayan. Mga alituntunin at pagpapahalaga na sa atin ay itinuro, ating mapagmahal na magulang at mababait na mga guro. Maari naman kayong magbahagi ng ilang lugar sa paaralan na nagbibigay sa atin ng pagkakataon na lumawak ang ating kaalaman at lumalim ang pagpapahalaga. Halimbawa, ang silid-aklatan at silid-aralan. Basahin naman natin ang pang-apat na saknong. Kaya nararapat na sila ay igalang, respeto ay ibigay at sila ay tulungan. Pasasalamat at pagmamahal palaging ialay. Sa mga pang-araw-araw na bayaning sa atin ay gumagabay. Ngayon naman ay mag-isip kayo ng mga sitwasyon sa paaralan na nakaharap ninyo ang inyong guro. Ano ang ginawa at sinabi ninyo sa kanya na nagpapakita ng respeto at pagmamahal? Sa mga naunang bahagi ng ating aralin ay nagkaroon tayo ng talakayan sa mga karanasan ninyo sa inyong tahanan at paaralan na katulad ng tauhan sa ating tula. Ang mga kwento at tula ay nilikha mula sa mga aktwal na karanasan ng mga tao upang madali silang maunawaan. Balikan natin ang tula at magtala kayo ng mga salita na maiuugnay sa tahanan at paaralan. Sa tahanan, ang magulang. Maiuugnay natin ang magulang sa guro ng paaralan. Dahil ang guro ang tumatayong pangalawang magulang kapag tayo ay nasa paaralan. Ang salitang alituntunin. Sa tahanan, may alituntunin tayong sinusunod. Gayon din sa paaralan. Sumusunod tayo sa mga alituntunin ng paaralan. Pag-aaruga. Sa tahanan, tayo ay inaaruga ng ating mga magulang. Gayon din sa paaralan, inaaruga rin tayo ng ating mga guro. Pagmamahal. Sa tahanan ay binibigyan tayo ng pagmamahal ng mga kasapi ng ating pamilya. Sa paaralan, binibigyan din tayo ng ating guro ng pagmamahal. Sa tahanan, tayo ay ginagabayan ng ating mga magulang. Sa paaralan, ang mga guro rin ang gumagabay sa ating pag-aaral.
Ngayon naman ay kumpletuhin ang bawat pangungusap batay sa inyong mga natutuhan. Ang mga tauhan sa tula ay nagpapasalamat sa mga bahagi ng patlang at paaralan. Ano kayang nawawalang salita? Tama! Ang nawawalang salita ay tahanan. Ang mga tauhan sa tula ay nagpapasalamat sa mga bahagi ng tahanan at paaralan. Ang mga karanasan ng tauhan sa tula ay patlang ko rin. Ano kaya ang nawawalang salita? Tama! Ang nawawalang salita ay naranasan. Ang mga karanasan ng tauhan sa tula ay naranasan ko rin. Sa paaralan, tayo ay natututo ng mga kasanayan at patlang sa kapwa. Ano kaya ang nawawalang salita? Tama! Ang nawawalang salita ay pagtulong. Sa paaralan, tayo ay natututo ng mga kasanayan at pagtulong sa kapwa. Mas malilinawan natin ang mga bagay kung tayo ay patlang sa ating guro. Ano kaya ang nawawalang salita? Tama! Ang nawawalang salita ay makikinig. Mas malilinawan natin ang mga bagay kung tayo ay makikinig sa ating guro. Ngayon naman para sa gawaing ito, pumili ng isang miyembro ng paaralan na tunay mong hinahangaan. Iguhit ang taong ito sa loob ng kahon. Pagkatapos ay punan ang pangungusap sa ibaba. Ang paborito ko sa paaralan ay ang aking patlang. Paborito ko siya dahil patlang. Halimbawa, ang inyong iginuhit ay ang inyong guro dahil siya ang tunay mong hinahangaan. Ang paborito ko sa paaralan ay ang aking guro. Paborito ko siya dahil isusulat niyo ang inyong dahilan. Para naman sa gawaing ito, sumulat ng isang maikling liham para sa iyong ina o sa inyong guro. Punan ang panimulang bahagi ng liham. Mahal kong, salamat po sa inyong patlang. Labis po akong patlang sa inyong pagmamahal at patlang. Sana po ay patlang. Nagmamahal, susulat nyo naman dito ang inyong pangalan. Day 4. Learning Objectives. At the end of the lesson, the learner can share about their experiences about school, take part in class discussions, and require verbal and non-verbal responses, respond accurately to instructions, and respond to text viewed or listened to. Noong nakaraang mga araw ay nabasa natin ang liham ng guro ni Jana Felisa para sa kanilang klase. Labis ang tuwa niya sa ugaling ipinakita ng mga bata. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga bata sa klase kapag binasa niya ang liham sa mga bata? Sa araw na ito, babalikan natin ang iba't ibang sitwasyon na ating napag-usapan sa paaralan. Alin sa mga ito ang nagawa ninyo na sa klase? Balikan natin ang mga sitwasyon. Sundan ang mga sumusunod na hakbang. Una, magbahagi ng maaaring pag-usapan ng mga katulong sa paaralan na ipinapakita sa larawan. Halimbawa, ang iyong guro, ang punong guro, ang gwardya, ang tagapangalaga ng mga aklat, o ang tagapaglinis ng ating paaralan. Pangalawa, magbahagi ng mga tanong na naiisip mo kapag nakikita mo ang mga sitwasyon. Pangatlo, isadula sa klase ang naitalagang sitwasyon sa inyong grupo. Sa ating mga nabasang tula at kwento, mayroong mga salita na may kaugnayan sa paaralan. Punan natin ang concept web. Sa gitna ay makikita ang salitang paaralan. Ano-ano ang mga salitang maaari nating iugnay sa paaralan? Marami tayong katulong sa paaralan. Ang lahat ng mga taong ito ay nagtutulungan sa pagpapanatili ng kaayusan, kalinisan at pagkatuto ng mga mag-aaral. Gaya ng guro, librarian, punong guro,
tagapaglinis ng paaralan, gwardiya, at ang mga nag-aasikaso sa kantina. Marami na tayong nakilala ng mga tauhan sa ating mga binasang tula at kwento na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagiging magalang at pagtawag sa mga kasama sa paaralan gamit ang wastong pananda sa pangalan. Sa araling ito ay malalaman natin ang mga bagay na makakatulong sa atin upang mapanatili na malinis ang ating katawan. Pakinggan ninyong mabuti ang mga maiiksing tugma para sa mga kasama sa paaralan. Sa pagtuturo ay puno ng sigla, kaalaman ay kahanga-hanga. Sino ang tinutukoy sa tugma? Tama, ang guro. Bantayan ng paaralan ang kanyang tungkulin. Sa lahat ay ngumingiti, lalo na sa mga batang masunurin. Sino ang tinutukoy? Tama, ang gwardiya. Kanyang pagbisita ay inaabangan. Aming guro ay kanyang ginagabayan. Sino ang tinutukoy? Tama, ang punong guro. Inaayos niya ang mga aklat sa silid-aralan. Mga batang nag-aaral, palaging tinutulungan. Sino ang tinutukoy? Tama, ang librarian. Mahusay at natukoy ninyo ang mga katulong sa paaralan sa pamamagitan lamang ng kanilang mga kilos. Kung magkakaroon kayo ng pagkakataon na kausapin ng mga guro, gwardiya, punong guro, at librarian, ano kaya ang itatanong nyo sa kanila? Napakahalaga na nakapagbibigay kayo ng respeto sa mga kasama natin sa paaralan sapagkat malaki ang nagagawa nila para sa inyong pagkatuto. Sa tulong ng ating binasa noong nakaraang araw, ay nasundan natin ang pag-unlad na nangyayari sa isang bata. Nagsisimula ito sa kanyang pagsilang at pagkakaroon ng pamilya hanggang sa pagpasok niya sa paaralan at pagkakaroon ng mas malawak na kapaligiran. Ang mga guro ang itinuturing na pangalawang magulang. Ano ang nais mong itanong sa mga guro? Anong bahagi ng kanilang trabaho ang gusto mong mas maunawaan? Sa pagkatuto mo ng mga tungkulin na ginagampanan ng mga katulong sa pamayanan, nalaman mo ang hirap ng trabaho ng mga kasama sa paaralan. Sa araw-araw ay binabantayan nila ang mga bata at nagbibigay sila ng oras at pagmamahal upang masiguro na lalaki ang mga bata na mayroong kaalaman, wastong kalusugan at kaligtasan. Ngayon ay maglalaro tayo. Kumuha ng isang kasama sa paaralan. Pwede ang gwardiya, librarian, punong guro, ang iyong guro, o ang tagapaglinis sa paaralan. Buuin ninyo ang pangungusap na ito. Ikikilos ninyo ang karaniwang pagkakakilanlan ng mga ito. Susubukan ng klase na hulaan ang kasama sa paaralan. Gagawa kayo ng isang simpleng usapan na maaring iugnay sa taong ito at gumamit kayo ng magagalang na pananalita at angkop na pantawag. Pagkatapos ng mga presentasyon, ay magbahagi kayo ng mga tanong sa ating mga naging talakayan na nais ninyong itanong sa mga kasama sa paaralan. Ayan mga bata, naunawaan nyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!